DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit anong gawin ko, asawa na kita. At pag balik-rin ko man ang mundo, hindi na mababagong ikaw ang ama ng mga anak ko. Sana nakinig ako na kay Mama. Hindi sana ako nahihirapan na ganito ngayon. Pero para saan pa? Magsisi man ako! Huli na ang lahat! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Magsisiman ako, huli na ang lahat. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Lumayo na nga kami sa dati nating tirahan na panay mga dati mong katrabaho ang nakatira. Para mailayo ka sa presensya ng mga sundalo mga anak mo. Pero masyado yatang mapaglaro ang tadhana sa pamilya natin, Mauro. Ayaw yata kami lubayan ng kapalaran gaya nito. Ayoko naman sanang maging kontrabida sa mga anak natin. Lalo na sa paborito mong panganay. Pero nung nawala ka, halos mabaliw ako sa sakit. At kahit kailan, ayoko maranasan yun ng sino man sa dalawa nating anak. Napakasakit. Napakahirap. Ayoko mabuhay sila na kagaya ko. Punong-puno ng pangungulila, panghihinayang, at pagsisisi. Ma, pagkatapos namin ikasal ni Al, sasama na po ako sa kanya. Malilipat na rin kasi siya ng assignment. At saka, eto nga po pala yung isusuot ninyo sa kasal.
Sige. Sa RTC po kami ikakasal. Sabay na lang po kayo kay Nina. Oo. Ma, patawarin niyo po ako kung sinuway ko kayo sa pagkakataong ito. Humihingi po ako ng tawad. Ang layo naman ng assignment ni Kuya Al, ate. Ay, wala tayong magagawa. Ganun ang buhay nila. Kung saan sila i-deploy, kailangan nilang sumunod. Paano yun? Wala na akong katabi sa kama. Uuwi din ako dito kapag may oras. Halos 8 oras ang biyahe, papunta rito, galing doon sa place of assignment ni Kuya. Ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng madalas. Ate, mag-iingat ka, ha? Ma, aalis na po ako. Mag-iingat ka. Ma, salamat po sa lahat. Huwag mo sana isiping binaliwala kita dahil hindi ko sinunod ang payo mo sa akin. Mahal na mahal kita, Ma. Pangako, magiging matatag ako. Sakaling mangharapin ko rin ang parehong sitwasyong pinagdaanan mo noon. Kagaya mo, sisikapin ko maging matapang. Sisikapin ko maging isang inang kagaya mo na nagawa kaming itaguyod ni Nina sa kabila ng lahat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sigurado ka bang dito mo gustong tumira? Ayaw mo sumama sa akin sa kampo ng batalyon? May kubo kami ron. Pwede ka dun tumira. Ayoko. Okay na ako dito. Umuwi ka na lang kapag weekend. Ang ibig kong sabihin umuwi ka na lang kapag pinayagan kayong makauwi. Oo. Malapit lang naman ito eh. Mag-iingat ka palagi, Al, ha? Oo. Uuwi ako sa iyo. Kahit gaano katagal ako mawala, uuwi at uuwi pa rin ako sa iyo. Oo. Sa akin ka lang uuwi. Hindi sa ibang bahay, ha? Ayan ka na naman eh. Biro lang. Sabi ko naman sa iyo, ibahin mo ko. Ikaw lang ang uuwian ko. Alam ko. Oh, alis na ako. Pag hindi ako nakatawag o nakareply sa iyo, ibig sabihin nasa operation kami. Oo. Matulog ka ng maayos, kumain ka ng maayos. Pasensya ka na kung hindi tayo makakapaghanin mo ng matagal-tagal. Wala yon. Sa susunod na uwi mo, babawi tayo. Oo, siyempre. Para magkaroon na kaagad ako ng junior. Ma, si ate! Tumawag? Oo.
Ay, sandali! Oh, Hello, Irene! Oh, anak, kumusta ka dyan? Ma, okay naman po ako. Si Al? Nasa batalyon po. Ma, may sasabihin ako sa inyo ni Nina. Oh, ano yun? Buntis ako. buntis ka na, ate? Talaga? Oh, ilang buwan na? 3 linggo po. Alam na ba ng asawa mo? Hindi pa. Sasabihin ko pa lang. Sa inyo ko unang sinabi. Ingatan mo yan, ha? Dapat nakakatulog at nakakakain ka ng maayos. Papaano? Gusto mo ba? Diyan muna ako sa iyo. Ma, ano ba? Paano naman ako? Ayoko mag-isa dito sa bahay. Mag-asawa ka na rin kasi. Okay lang po ako, Ma. Saka na siguro kapag malapit na ako manganak. Sa ngayon, maayos naman daw ang pagbubuntis ko, sabi ng doktor. Oh, sige. Ikaw ang bahala. Basta magsabi ka lang para mapuntahan kita dyan. Oo, Ma. O, Nina, narinig mo yon. Pwede ka na raw mag-asawa. Maghanap ka na ng mapapangasawa para pwede ka nang iwan ni Mama. May mga kaibigan ba dyan si Kuya Al, ate? Oy, bakit? Gusto mo rin ng sundalo? Joke lang. Ito naman, oh. Ay, ate, Oo. mag-iingat ka dyan, ha? Oo. Sabihin mo na kay Kuya na buntis ka na. Siguradong tatalo niyo sa tuwa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Al, pakiabot nga ng barigo. Ayan oh, sa may folding bed mo. Uy! Ano? Uy! Bakit ka umiiyak? Pedro, buntis na asawa ko. Talaga? Tatay na ako, Pedro. Ayos! Dapat dito may selebrasyon tayo. Uuwi ako. Ano? Hindi tayo pwedeng umuwi. Ha? May operation mamayang gabi. Ay, oo nga pala. Iinom mo na lang yan. Inom na lang tayo. May operation tayo, di ba? Hindi pwedeng uminom. Ay, oo nga pala. Di pagbalik natin. Ang saya-saya ko. Sana lalaki siya. Malungkot ka ba dahil babae ang panganay natin? Hindi Ba't naman ako malulungkot? Babae man yan o lalaki, masaya ako. Buti pinayagan kang umuwi ngayon. Ang totoo. Tumakas ka? Babalik naman ako kaagad Hindi ko na kasi matiis na hindi kayo makita. 1 buwan na ako hindi nakakauwi sa'yo. Kumain ka muna bago ka umalis, ha? Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Irene, gusto mo ba sumama sa akin? Mabuti sa kampo, magkasama tayo. Kung sakali mahirapan ka sa paglilihi, kasama mo ako. Ayos lang ako. Huwag mo ako alalahanin. Tawagan mo ako kahit anong oras. Kapag nahirapan ka, kahit nasan ako, uuwi ako, pangako. Oo. Kung yan ang ikapapayapa ng loob mo. Oh, eto na anak mo, ate. Anak. Oh, yan. Kargahin mo. Anak ko. Si Kuya, kanina ko pa tinatawagan. Pero hindi pa rin sumasagot. Nina. Ay, siguro, baka nasa operation lang yun. Huwag ka mag-alala. Minessage ko na siya. Sigurado kapag nabasa niya yun, tatawag. Baka kung ano nangyari sa asawa ko. Ate, huwag ka mag-isip ng ganyan. Kapapanganak mo pa lang.
Magpahinga ka muna, ha? Si Mama papunta na rin yun dito. Tatawagan ko uli si Kuya. Tahan, baby. Ha? Ay, si Al. Bakit ngayon ka lang tumawag? Sorry. Isang linggo lang mula nung mga anak ako. Pasensya ka na. Sabi mo, kapag kailangan kita, tumawag lang ako. Dahil kahit anong oras o kahit nasaan ka, tatakbo ka, pupunta sa akin. Sorry. Ha? Al? Sorry. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko natupad ang sinabi ko sa'yo. I'm sorry. Dahil wala ako sa panahong kailangan mo ko. Patawarin mo ko, Irene. Anak, ang ganda-ganda mo. Oo, huwag mo gagalawin yan. Baka magising, iiyak yan. Kamukhang-kamukha mo siya. Dapat lang. Ako nagbuntis sa kanya ng 9 na buwan eh. Hindi ako papayag na ikaw ang maging kamukha niyan. Galit ka pa rin ba sa akin? May karapatan ba akong magalit? Ginusto ko to eh. Alam kong pangalawa lang kami ng pamilya mo sa tungkulin mo. Nagsisisi ka ba? Al, ayokong habang buhay kang hihingi ng paumanhin sa akin. Sa bawat pagkakataong pakiramdam mo, nagkukulang ka bilang asawa. At ngayon, bilang isang ama. Sundalo ka na, bago pa kita nakilala. At pinili ko sumugal sa'yo, sa atin. Pareho natin pinili ang ganitong buhay. Tama nga si Mama. Mahirap ang mag-asawa ng kagaya ninyo. Pero mula ngayon, sisikapin kong palawakin pa ang pangunawa ko sa iyo at sa iyong trabaho. Maraming salamat. Basta, siguraduhin mo lang na namang araw kang umuwi sa akin. Gusto ko, buhay ka. Happy first birthday! Mabuti naman dumating na kayo. Oh, wala ka bang mga bisita? Yung ilang bata lang na kapitbahay namin, Ma. Nina, tawagan mo nga uli. Baka nahihiyang pumunta rito. Ay, hindi ko naman sila kilala. Andyan lang sila. Okay, sige na nga. O Nina, bumili ka na rin ng smart dishwashing sa tindahan, ha? Para sa paghuhugas natin mamaya. Oo. Magandang araw. Sino sila? Ako si Peter. Katrabaho ni Al. Ni Kuya? Bakit nasa si Kuya? Bakit ikaw lang nandito? Kasi... Ano? Ano nangyari? May nangyari ba kay Kuya? Ano kaya ang nangyari kay Al? Ito na kaya ang kinatatakutan ni Irene?
Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Magsisiman ako, huli na ang lahat. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.